Bago natin simulan ang part siyam, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Sinabi niya sa boss na hindi dapat siya mag-alala tungkol dito dahil ang katotohanang si Helos ay walang resistensya sa lason ay sinabi sa literal na lahat na nais makilala siya. Itinuro ni Jean-Fry Van Raid ang kanyang espada patungo sa Demon God at tinanong kung ano ang masama sa pag-target sa kahinaan ng isang kalaban dahil iyon ang asensya ng laban. Sinabi ng shield user habang pinapanood ang pag-uusap sa pagitan ng adventurer at ng boss na ang pangunahing tauhan ay malakas. Si Fra Ashbury na nakatingin sa lahat ng ito ay nag-isip na maraming grupo ang nawasak ng Demon God na ito, ngunit sa kabila nito, ang pangunahing tauhan ay nagagawa pa ring makipaglaban sa kanya ng pantay na laban. Tinawag niya ang mga pangalan ng boss na nagiging dahilan upang lalo siyang magalit. Ngumiti ang pangunahing tauhan at sinabi sa kanya na salamat sa lason, mamamatay ang Demon God sa loob ng 5 minuto. Naglabas ng nakabibinging pag-ungol ang halimaw. Ang mga adventurers na nakaupo sa likod ng mga bato ay nahilo mula sa tunog ng alon na dulot ng pag-ungol na ito. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng 3 ulo na puputulan nila ang pangunahing tauhan sa piraso. Muling nagdala ng init ang mga alon sa grupo ng mga tao na nakadapo sa ilalim ng mga bato. Sinabi ni Arthur habang pinapalas ang mga bato na papalapit na hindi siya makalapit. Sumigaw sila sa kanya na bumalik habang tumitindi ang mga nagbabagang alon ng init. Itinuro ni Fra Ashbury ang kanyang kamay at sinabi sa lahat na lumikas sa mas malalayong lugar. Winalis ni Arthur ang kanyang kamay sa kanyang mukha na puno ng maraming gasgas. Iniisip niya na hindi siya makipaglaban sa boss na ang katawan ay natatakpan ng mga itim na butik dahil sa epekto ng lason. Sumigaw ang Demon God sa pangunahing tauhan. Ang gitnang ulo ng halimaw ay naglabas ng nag-aapoy na hininga. Tinapos ng boss ang kanyang atake. Nakatayo ang pangunahing tauhan sa harap niya na walang sugat. Nakatayo si Jean-Fry Van Raid na naguguluhan dahil ang paghinga ng apoy ay isang atake na ginamit lamang ng boss bilang unang atake at walang ganitong pattern sa laro. Sinabi ng gitnang ulo ng boss na si Jean-Fry Van Raid ay tiyak na gumagamit ng isang uri ng kakayahan upang madetect ang kanyang magic. Tumangala ang pangunahing tauhan na may butil ng pawis na tumutulo sa kanyang kaliwang pisngi at tinanong kung ito na ang dahilan ng boss para sa pagkatalo. Tumawa ang halimaw at itinaas ang kanyang mga kamay sa harapan niya. Nagsimula ng magsalita ang lahat ng 3 ulo. Sinabi ng kaliwang ulo na kahit na alam ng pangunahing tauhan kung saan sila tatama. Patuloy ang kanang ulo sa pagtatanong kung kaya niyang tiisin ang kanilang mga atake. At itinuloy ng gitnang ulo ang tanong ng kanan sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang mangyayari kung siya ay atakihin ng lahat ng mga ito ng sabay-sabay. Naging maingat si Jean-Fry Van Raid at napagtanto na hindi niya alam kung ano ang binabalak ng halimaw. Nakaabot sa pagkabigla ang mga mata at bibig ng grupo. Ang mga demon na Diyos ay nahati sa 3 magkakahiwalay na halimaw. Naisip ng naguguluhang pangunahing tauhan na wala nang ganito sa laro. Lahat ng 3 halimaw ay tumalon sa hangin. Ang boss ay muling sumisid sa lawa ng lava. Si Jean-Fry Van Raid ay nakatingin sa unahan at naisip na tama sila. Dahil kahit alam niya kung saan darating ang susunod na atake, hindi niya kayang labanan ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Mula sa ilalim ng lupa, sinabi ng demon na Diyos na ang pangunahing tauhan ang magiging unang mamamatay. Agad na humarap si Jean-Fry Van Raid. Ang halimaw mula sa gitnang ulo ay bumagsak sa likod ng pangunahing tauhan, at bahagya na lamang niyang naiiwasan ang mga kuko nito. Naisip ng pangunahing tauhan na napakababa na ng kanyang HP. Salamat sa kasanayang Godspeed, iniulat ng sistema na siya ay May 4 sa 272 happy at nasa kritikal na kondisyon. Naisip ng pangunahing tauhan na hindi siya maaaring makakuha kahit ng pinakamaliit na sugat.
Tumalon ang demon na Diyos kay Jean-Fry Van Ryd, at naiwasan niya ito. Tumalon ang halimaw mula sa kaliwang ulo patungo sa kanya, na inilalabas ang kamay nito. Naisip ng pangunahing tauhan na ang sitwasyong ito ay mas masaya kaysa sa lahat ng mga nauna. Huminga siya ng malalim at ngumiti, na nakatingin sa unahan. Nakatingin ang pangunahing tauhan, sinusuportahan ang kanyang kanang kamay sa kanyang kaliwa. Mula sa ilalim ng lupa, sinabi ng demon na Diyos na ito ay nakakatuwa, at pagkatapos ay sinabi sa pangunahing tauhan na huwag mag-alala dahil ay padadala niya ang dead weight na ito sa impyerno kasama ang pangunahing tauhan upang hindi siya mag-isa. Nagmukhang masungit si Jean-Fry Van Ryd at huminto sa pagngiti. Tumalon ang boss mula sa lupa at sinabi na ito na ang wakas. Ang panga ng halimaw ay nakabitin sa ibabaw ng pangunahing tauhan, na nagbukas ng kanyang mga mata sa gulat. May gumamit ng kasanayang frost explosion. Ang mga paa ng halimaw ay nabutas ng isang blok ng yelo. Tinanong ng may-ari ng mga paa at sapatos kung masyado bang hindi patas ang umatak ng 3 laban sa isa. Patuloy na sinabi ni Fro Ashbury na ayaw niyang tawagin na dead weight. Ang halimaw mula sa kanang ulo, na natatakpan ng dugo, ay nagsabing siya ay nakakainis. Binuksan niya ang kanyang bibig at sumigaw na parang hinihiling niyang siya ay patayin muna. Kinutol ni Jean-Fry Van Ryd ang ulo ng boss gamit ang isang galaw ng kanyang espada. Ang kanang ulo ng demon na Diyos, na nakabitin ang dila, ay lumipad palayo, nahulog sa lupa at lumikha ng isang maliit na pagsabog habang pinapanood ito ng natitirang grupo. Nakatayo ang pangunahing tauhan na nakasandal sa kanyang espada at sinabi na ngayon ay pantay na sila. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang mukha gamit ang kanyang daliri at sinabi na 2 na lamang ang natitira. Nagtipon ang mga adventurer sa paligid ng ulo ng napatay na halimaw. Iniulat ng sistema na na-activate ang kasanayang Mind's Eye at napatay ng pangunahing tauhan ang kanang katawan ng demon na Diyos, si Hughes. Kumapit si Arthur sa kanyang mga kamay bilang paghanga, habang nakatingin si Fro Ashbury sa likod ng pagod na si Jean-Fry Van Ryd, na nakasandal sa kanyang espada. Nagdilim ang kanyang tingin at tumingin siya sa unahan, naisip na 2 pang kalaban ang natitira. Tumalon ang gitnang katawan ng boss sa pangunahing tauhan at tinanong kung paano niya naglakas loob na patayin ang kanyang kapatid, at nagsimulang humarap ang pangunahing tauhan. Tumalon ang kaliwang katawan sa kay Fro Ashbury, sinabing puputulan siya sa piraso. Parehong nagdepensa ang mga adventurer mula sa mga atake ng boss, nakatayo na nakatagilid sa isa't isa. Ang pangunahing tauhan ay hawak ang espada sa harapan niya at hinaharang ang atake ng demon na Diyos, habang tinatanong ang leader ng grupo na may hawak na magic circle sa harapan niya, na nagpoprotekta sa kanyang sarili mula sa isa pang atake ng demon na Diyos. Tinanong ni Jean-Fry Van Ryd kung talagang magagamit niya ang ice magic, na sinagot ni Fro Ashbury na maaari, ngunit mas magaling siya sa fire magic dahil hindi ganoon kataas ang kanyang koneksyon sa ice magic. Hawak ng mga halimaw ang kanilang mga paa sa harapan nila, sinisikap na sirain ang depensa ng mga adventurers. Tinanong ng pangunahing tauhan kung okay lang sa kanya na malapit sa nakakapaso ng init, at sumagot siya na kinansela niya ang burn effect gamit ang buffs, ngunit hindi ito nagtagal. Ngumiti si Jean-Fry Van Ryd at sinabi sa kanya na manatili sa ganitong posisyon. Inalis niya ang espada mula sa paw ng boss. Na-activate ang kasanayang Godspeed at nag-inflict ng ilang sugat sa leeg ng boss bago tumalon sa ibabaw nito. Sinipa niya ang lupa ng napakalakas na nagkalat ang mga bato sa ilalim ng kanyang bota. Tumakbo ang pangunahing tauhan patungo kay Fro Ashbury na hawak pa rin ang magic circle sa harapan niya. Tumalon siya sa hangin at tinaga ang kanyang espada sa dibdib ng kaliwang katawan ng demon na Diyos. Iniulat ng sistema na na-activate ang kasanayang Mind's Eye. Ang halimaw ay nahulog sa lupa sa isang pool ng sarili nitong dugo,
At nakatayo ang pangunahing tauhan sa ibabaw nito, hawak ang kanyang armas. Iniulat ng sistema na napatay niya ang kaliwang katawan ng demon na Diyos, si Horus. Humarap si Jean-Fry Van Rade at tumingin ng madilim, naisip na salamat sa lason, madali niyang nalabanan ang halimaw. Tumingin siya sa lawa ng lava kung saan may landas ng dugo. Naisip ng pangunahing tauhan na muling sumisid ang huling halimaw. Sinabi niya kay Frau Ashbury, na nakatayo sa likuran niya, na magiging maayos na, kaya maaari na siyang magtago. Sinabi niya na bago iyon, nais niyang ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Nagulat ang pangunahing tauhan at may patak ng pawis na damapo sa kanyang pisngi. Inactivate ni Frau Ashbury ang kasanayang Sunflame. Isang magic circle ang lumitaw sa itaas ni Jean-Fry Van Rade at tumingin siya sa kanyang kamay. Iniulat ng sistema na na-activate ang buff ng Sunflame at tataas ang kanyang atake sa loob ng 3 minuto, at tataas din ang kanyang resistensya sa apoy na nag-uumpisa sa ibang epekto. Nakatayo ang pangunahing tauhan sa gulat at naisip na tumaas ang kanyang resistensya sa apoy. Ipinakita sa kanya ni Frau Ashbury ang likod ng kanyang kamay na may pulang magic circle. Sinabi niya na habang nakabukas ang buff na ito, hindi siya makakagamit ng magic. Humarap siya at naglakad patungo sa kanlungan, na humiling ng swerte sa pangunahing tauhan. Ngumiti siya at nagpasalamat bago tumalikod patungo sa lawa ng lava. Ang gitnang katawan ng boss ay nakaupo sa isang bato, nakatingin sa ibaba. Nagalit ito, ipinakita ang mga ngipin at bibig nito, at sinabi na hindi nito maisip na mapupunta sila sa ganitong estado dahil sa mga kaawa-awang tao, at sa oras na makabawi ito, pinuputol nila sila sa piraso. Isang tinig mula sa itaas ang nagtatanong kung gaano pa katagal ang boss na nakaupo dito at kung pagod na siya sa paglalaro. Nagulat ang boss at tumingin sa tunog. Bumaba ang pangunahing tauhan mula sa itaas, nakabuka ang mga braso sa mga gilid, ngumisi at tumingin sa demon na Diyos. Natakot ang halimaw at umalis mula sa pangunahing tauhan, at pagkatapos ay tinanong kung paano ito posible dahil nasa loob sila ng bulkan. Patuloy itong nagsabi na hindi makakapasok dito ang karaniwang tao, na ang irritated na pangunahing tauhan ay simpleng commandant lamang. Ipinagulong ni Jean-Fry Van Rade ang kanyang espada, nahati ang katawan ng boss sa ilang piraso dahil sa suntok ng pangunahing tauhan. Ang boss ay nag-iisip na natalo siya ng puwersa ng isang tao lamang. Isang haligi ng apoy ang sumabog mula sa bulkan. Umusad ang mga adventurers mula sa kanya at nagtatanong kung talagang nagsimula na ang interrupt ion. Tumingin si Frau Ashbury sa gilid at gustong sabihin kung ano iyon, ngunit sumigaw si Arthur ng pangalan, Jean-Fry Van Rade. Tumalon ang pangunahing tauhan mula sa lawa ng lava at nakaluhod. Tinanong siya ng kanyang grupo kung okay siya. Lumapit ang shield user at tinanong kung tapos na. Sumagot ang pangunahing tauhan na tapos na. Sinabi ng adventurer na may pulang balabal na magdala ng healing potions. Sinabi ni Arthur na napatay ng pangunahing tauhan ang demon na Diyos. Ngumiti si Jean-Fry Van Rade at sinabing totoo iyon. Tumingin ang kanyang kapatid sa kanyang kapatid na si Frau Ashbury at nagsabi na ngayon ay makakapagpahinga na ang kanilang ama sa kapayapaan. Tumingin ang mga adventurer sa mga system window na lumitaw sa kanilang harapan. Iniulat ng system window na natalo nila ang level 50 demon na Diyos, si Helos, at para dito, tumanggap sila ng mga gantimpala at EXP. Ngumiti si Jean-Fry Van Rade ng malawak at namula ang kanyang mga pisngi. Naisip niya na nakatanggap siya ng 800k gold at sigurado siyang mamamangha ang kanyang ina sa pagtanggap ng perang ito. Iniulat ng system window na bukod sa ginto, nakatanggap siya ng hard claw ni Helber na may rarity S, at ang kanyang malaking fong na may rarity A. Tumingin ang pangunahing tauhan sa kanyang harapan, naisip na maganda ang mga gantimpalang ito sa halaga ng kanilang kahirapan, ngunit nais niya ng ibang item.
Sinabi ni Frau Ashbury sa pangunahing tauhan na hindi niya alam kung paano siya pasalamatan. Lumapit sa kanila si Arthur at sinabi na kung wala siya, hindi sila makakaligtas sa laban na ito, at hindi man lamang nila mararating ang tuktok ng bundok. Para dito, lahat sila ay nagpapasalamat sa kanya. Ngumiti ang natitirang grupo habang tinitingnan ang pangunahing tauhan, ngunit ang shield user ay nakahilig ang mga braso sa kanyang dibdib at may di pagkakasyang ekspresyon sa kanyang mukha. Lumiko si Jean Fry Van Raid sa kanila at sinabi na ang mga biglaang pormalidad na ito ay walang kabuluhan at hindi niya ito nagawa ng nag-iisa. Shoutout nga pala kay Idol Vista Love, ingat lagi idol sa banyo ka na lang manood para hindi ka makita ng asawa mo sabay headset. Shoutout nga pala kay Idol Delia Jomac, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay sa ating YouTube channel. Shoutout nga pala kay Idol Krista Apero, welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga pala kay Idol Eden Fernandez at shoutout sa mga family Fernandez from Hingoog City. Shoutout nga pala kay Idol welcome po sa ating YouTube channel. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong video, sana'y tulungan nyo akong i-share ang ating video at maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mula sa inyo.